Hi guys! Today, let's do my Singapore haul. Kung nanonood kayo ng vlogs, alam nyo na kakagaling ko lang sa Singapore. I think 1 week ago, I was invited by Style Hall para umattend ng 21st Asian TV Awards. So yun, kasama ko si Saith Yoko, si Christine Roses of Real Asian Beauty, and si Anna Kai. And I'm very honored na makasama doon sa mga na-invite ng Style Hall. To think na hindi na ako under ng Style Hall. Thank you so much, Style Hall, for this wonderful opportunity to travel to Singapore. It was my first time. Yeah, nag-shopping kami kinabukasan after nung event. Kasama ko si Anna Kai and si Melanie Lim. YouTubers din sila. Lalagay ko yung links nila sa description box. Natutuwa ako kasi isang buong araw kami nag-shopping nun. Actually, talaga nilaan namin yun para baybayin yung kahabaan ng... Actually, dalawa lang yung pinuntahan namin. Bugis at saka Ion Orchard. Wala akong kaalam-alam sa Singapore. Si Anna Kai, ilang beses na rin siya nakapunta sa Singapore. Ayun. Kaya thank you sa kanilang dalawa. Tsaka si Melanie, kasi si Melanie talagang doon na nakatira sa Singapore. I think 7 years na siya na nasa Singapore. Ayan, nagde-daily vlogs din siya. So if you wanna check her out, lalagay yung link sa description box. Of course, si Anna Kai, kilala nyo na for sure. First time kong pumunta sa Sephora. Grabe pala, kailangan pala pag pupunta ka ng Sephora, medyo yung budget mo Awan ko, naloka talaga ako kasi first time kong makaubos ng 15,000 na budget sa loob ng ilang oras. Ilang oras lang, just me, nakakaloka. Tapos to think na parang ang konti lang na nabili ko. So, napuno yung isang bag. Ito, konti lang to. Akala nyo lang marami. Dalawang Sephora yung pinuntahan namin. First is yung sa Bugis Plus na mall. And then second is yung sa Ion Orchard. Since ito yung first time na pagpunta ko sa Sephora, kasi wala naman Sephora dito sa Pilipinas, meron online, website lang. Pero Sephora, sana magkaroon kayo ng branch dito sa Maynila. Please. Of course, yung mga kinuha ko sa Sephora, yung mga hindi available dito sa Pilipinas. Okay, mag-start na tayo. Pero wag muna yung sa Sephora, mag-start tayo dun sa pasalubong. Yun yung inuna naming bilhin kasi malapit yung Carlton Hotel sa Bugis. Walking distance lang siya. So, yun yung first stop namin. And I got, of course, syempre t-shirt. Turista mode diba? This one para kay Tutoy kasi maliit pa. Ay, malaki pa, I mean. Malaki pa kay Tutoy. This one is I Love SG. Tatlo, $10. So, palitan ngayon, $34.70. Magkano yun? Kung $10. Parang mga 300, tatlo. So, not bad. Ito maganda to. Ayan, para kay Papa Kits. And then, para kay Jaya, syempre, meron din. Sinuot na ni Jaya to at nilabhan na namin. Ito yung nangyari sa kanya, guys. Maganda sana yung print. Kaso, pagdating sa likod, nung nilabhan, ayan, kalat-kalat yung print niya. So, sayang, sana hindi na lang white yung binili ko. Pero ang ganda pa man din ng print, ano. 3 for $10. 300, pwede na. Kaso yung tela, parang... feeling ko mas mura dito sa Pilipinas kasi yung tela sobrang nipis. Ito naman yung bag na pinaglagyan. Dalawa kinuha ko. Syempre, pag nag-grocery or pag namamalengke or kung ano man, ayan. Kumuha ko ng isang blue and isang red. So, ito dalawa, $10 din. Mahilig sila sa $10. Tuwing nagta-travel ako, bumibili na ako lagi ng magnet. Kasi naalala ko sa Bali, bumili rin ako ref magnet. Tapos sa Boracay, bumili rin ako ref magnet. So, magiging thing ko na siya ngayon. So, every time na magta-travel ako sa isang place na first time kong makapunta, bibili ako ng ref magnet. Papamigay ko syempre sa mga friends and relatives. Ayan. Nakikita nyo ba? Ayan. Yan yung first one. And then, ito naman yung second one. Yung mga bawal sa Singapore. Alam nyo, grabe, share ko lang ha. Na-impress ako kung gaano kasi-disiplinado yung mga tao doon. Ultimo sa train, walang siksikan, walang gitgitan. Basta, if you wanna watch the vlogs pala guys, ilalagay ko yung link sa description box. Yung 2 araw na pag-stay ko sa Singapore. Na-impress talaga ako. So anyway, balik na tayo dito sa ref magnet. Napapasarap na naman yung kwento ko. Ayan. Ang presyo nito, 5 for $10. Ulit, $10 lagi, ano. Parang Starbucks. And then, ito, Singapore. And then, binigyan akong free na keychain. Ayan, thank you. Sa Bugis namin to binili, guys. Doon tayo sa makeup. Alam nyo ngayon, tinitingnan ko, parang ang konti lang nung binili ko. Tapos, ang laking pera nang nawala sa akin. Tapos, parang ang konti, ito lang yun. High-end kasi itong mga binili ko. Kasi, kasama ba naman si Anna Kai? The joke. Anna Kai, thank you sa mga recommendations nyo. Actually, yung suot ko na ngayon, ayan, galing sa Sephora yan. Yun yung Remarkable na... Asan na ba? Wala yung box. Ayun! Ayun. Yung Marc Jacobs na Remarkable Full Cover Foundation. Remarkable Full Cover Foundation
Concentrate? Ah, may concentrate pala yun. Before pa ako pumunta sa Singapore, talagang binalak ko na talagang bumili ng Marc Jacobs. Kasi wala dito sa Pilipinas ng Marc Jacobs. Correct me if I'm wrong, alam ko wala. Ito yung unang-unang hinanap ko talaga sa Sephora. Kasama to sa mga binili ko sa Bugis Plus na Sephora. Kasi nga dalawa yung Sephora na pinuntahan namin. Nasarapan sa Sephora, yan. Dalawang branch. This one is beige. And ayun yung suot ko ngayon. Hindi ko nga alam kung gagawan ko pa ng review. Kasi malamang hindi na siya first impression review. Ang naisip kong gawin is yung tapatan sila ng Estee Lauder. So, kalahati Estee, tapos kalahati Marc Jacobs. Ano sa tingin nyo? Kasi ang dami nagtatanong yung comparison nilang dalawa, kung anong mas bet ko, anong mas maganda sa kanila. Sa ngayon, ayan, yun pa lang. Plano pa lang, pero let me know kung gusto nyo yung ganun. Ganun na lang. Feeling ko ganun na lang yung gagawin ko para mas, 'di ba, para ma-compare natin. Kasi hindi biro-biro itong presyo nito. This is $86, Singapore dollars. So, 86 is around mga 2.9. Kulang-kulang 3,000. Para dito sa, gaano karami to? 22 ml. Sana ginawa man lang nilang 30 ml. Pero, ay nako, yung coverage na, talagang full coverage. Okay na okay siya sa weather natin dito sa Pilipinas kasi mainit. Tapos, ako, I have oily skin, so kailangan matte yung foundation. Kapag sa event, kailangan full coverage. Ay, basta sasabihin ko sa inyo yan sa review. Ayan, ayan siya. Nakita niyo na to doon sa previous video ko, yung voice over, yung Papa Kids does may voice over. Ito yung ginamit ko. Ayan. Yun lang hindi ko gusto dito kasi nakaano siya, meron siyang, hindi ko gusto to, yung dropper. Kasi every time na binabalik ko, tinatakpan ko ulit, kumakalat sa paligid. So, kailangan dahan-dahan ko siya. Hindi tatama yung paligid doon sa parang dropper thingy. Kasi kapag kumakalat siya dito, ayan nakikita nyo yung kalat. Yan. So, yun lang. Sayang, 'di ba? Pero ito, guys, dot lang talaga dahil sobrang full coverage. Okay, next one is itong Urban Decay na The Sleek Makeup Setting Spray. Yung oil control naman yung kinuha ko. Kasi I've seen this kay Anakay. Pero sa kanya, okay yung isa. Kung oily skin, mas okay daw tong oil control. So, yan yung kinuha ko. $48. Ilalagay ko na lang yung mga prices sa description box, ha? So, ito yung itsura niya. And, try na nga natin. Oops, tama na. Sayang. Parang every Ito yung original na beauty blender, guys. Kinuha ko black. May iba-ibang kulay doon. Orange, pink yata. Pink and beige. Mas gusto ko yung black para hindi halatang madumi. Kasi alam niyo naman ako, tamad ako Joke lang. Tapos may kasama siyang, brush cleanser. And this is, how much? Magkano kaday? $38. Yung sumunod na pinuntahan namin, doon na kami sa Ion Orchard. Just me, pagkababa namin ng tren, ilang minuto pa lang, ubos na kagad yung budget ko. Sa Estee Lauder, kasi bilin ng nanay ko to. Ma, if you're watching, binilhan kita nito, dalawa. Kasi na siya, discontinued na siya. Wala na siyang mahanap sa Qatar, wala na rin siyang mahanap dito. Wala na rin siya mahanap online sa website. Discontinued na siya. This is the Estee Lauder Futurist Aqua Brilliance. Minsan nga try ko, okay lang ba i-try ko minsan to para malaman ko kung bakit gustong-gusto ng nanay ko. Ayan, gustong-gusto niya to. Kasi sabi niya, ito lang daw yung foundation na kumakapit sa skin niya. Kung yun ang problema nyo, kaso discontinued na siya. Tinanong ko naman yung sales lady, parang sabi niya, ang kapalit daw nito is yung double wear. Yung double wear na foundation. Tinry ng nanay ko yun, hindi niya nagustuhan kasi nga parang nagki-cake sa face niya. Ewan ko siguro kung yung mga nilalagay rin niya kasi before. May mga may mga ina-apply pa siyang moisturizer, cream before siya mag-apply ng foundation. Kaya siguro nag-i-interact yung foundation. Hindi kumakapit sa skin niya. So, yun yung naiisip ko. Pero sabi niya kahit hindi daw siya maglagay, hindi talaga kumakapit yung ibang foundation. So, sobrang love niya to. So, dalawa binili ko para, habang hindi pa siya nakakahanap ng kapalit, 'di ba? So, meron siya reserba. Shade ni Mama is Warm Vanilla or 2W0. $62. Ano to? May free ako. May free ako! Meron pala akong free sa Sephora na bag. Hindi ko lang nakita to, Yay! Remembrance. Last one is ito, yung Smashbox na
gift set. Ito yung best sellers nila. So, iniisip ko kung bibili ako ng primer ng Smashbox. Sabi ko, ito na lang. Hinabol ko lang to kasi si Ana kayong nakapila dun sa Sephora. Nakisuyo lang ako na, Ana, ikaw na lang magbayad. Tapos, binayaran ko na lang siya. $38 yata. So, syempre, meron na akong primer. Kasi yun ang gusto kong try. Para marami ako masusubukan, diba? Kasi mamaya, bumili ako ng isang full size. Tapos, hindi ko naman magustuhan. So, ayan. Ang dami nagsabi na okay to. Grabe, pinagpapawisan ako. Mainit dito sa bagong setup ko, ah. Yun nga natin. Masyado siyang runny, ah. Pero, wow! May gloss. Try nga natin yung gloss. Ano nangyari? May nangyari ba? Eyeshadow. Ay, ang liit. Ay, ito na yun. Kala ko pa naman malaki. Yan lang siya, oh. Last one is mascara. Ayan, full exposure mascara. Uy, ang laki. Grabe, pinagpapawisan ako. Yun lang. Sabi ko sa inyo, konti lang. Nag-enjoy naman ako sa pag-shopping. By the way, if you're traveling to Singapore anytime soon, don't forget na hingin yung GST, Goods and Services Tax. Kasi pwede nyo i-refund yun pagdating sa airport. 7% yung makukuha nyo. You have to request dun sa bibilhan nyo ng makeup. For example, sa Sephora, na ikaw ay isang turista at para makakuha ka ng tax invoice. Ito yung binigay sa akin. And then, sa airport, ayan, isa-scan nyo lang doon yung receipt. Ang bilis nga eh, ang galing nga eh. Elibs na elibs ako doon kasi parang walang pila, talagang mabilis lahat. So, in total, nakakuha ko ng $12. So, yun yung pinambili ko ng toy doon sa duty free. At least, di ba, merong kahit pa paanong naibalik, merong refund. So, yun yung nakakatuwa doon. Okay, so, yun lang guys. Sana na-enjoy nyo tong Singapore haul. Maraming salamat sa panonood. Comment down below kung anong gusto nyong, kung ano yung interesado kayong produkto na gusto nyong gawan ko ng review or what. Pawis na ako. Mainit dito sa bago kong pwesto. Don't forget to thumbs up kung na-enjoy nyo tong haul na to. Thank you so much for watching. See you again on my next one. Bye! Hey!